ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, gaya po ng ating narinig ngayon pong linggong ito, 14 na linggo sa karaniwang panahon. At ngayong araw pong ito, ngayong linggong ito, napakaganda po ng ating ebanghelyo. At tamang-tama, I am sure, para po sa marami sa atin na siguro may mga iniisip, may mga kinakabahan, may mga bagay po na parang dalahin, hindi mo alam kung paano mairaraos. Ngayong araw pong ito, maganda ating pakinggan ng mga pagbasa upang muli tayong paalahanan na Diyos ang bahala sa atin. Ang Diyos ay hindi po magpapabaya sa atin. Kung kaya sa misang ito, ang lahat ng ating mga iniisip, ang lahat ng ating mga pangamba, ang lahat ng ating takot, ating itaas, ipagkatiwala sa Diyos. Upang tayong lahat ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Buong kababaang loob, atin po munang aminin ang ating mga nagawang pagkukulang laban sa Diyos at laban sa ating kapwa. Sa pagtanggi namin sa iyong mga utos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa pagpapabayaan naming matuto sa iyo na maging maamo at mahabang loob, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa kapabayaan naming maging mga tanda at kasangkapan ng iyong pagmamahal sa mga kapatid naming naghihirap. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos ay ng langit, amang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo po sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Siyon, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem, pagkat ang hari mo ay dumating na. Mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagkumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong padigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya ay dapat magkabila, mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Hindi ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit. Ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ang mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatanggi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mga malagi. Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi. Magpupuring lahat sa iyo, o puon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilika ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano, ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko na aking Hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi sa kay Kristo. Kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nanaan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya, hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat, mamamatay kayo kung namumuhay kayong sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya na hari siya ng mga abang. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sabata. O Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay niya sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mahabang loob, at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa, sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaang pasanin ibibigay ko sa inyo." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal na kapatid, sa mga nakaantabay ngayon, sa atin pong mga partners, and of course, kahit po sa atin pong plataforma ng media, dito po sa Radyo Veritas, 846, sa atin pong mga live streaming, sa ating mga partner medias na ngayong araw pong ito, ngayong umagang ito, nagbo-broadcast ng ating misa mula po dito sa Radio Veritas Chapel sa Quezon City. Kung nasaan man po kayo ngayon, isa pong pinagpalang linggo ng umaga. Mga minamahal na kapatid, recently po mayroon pong nilabas na pag-aaral ang isa pong international research and analytics company. Ang pangalan po ay Gallup. Ito po ay nakabase sa Estados Unidos. At ang ginawa po ng pag-aaral na ito ay kanyang tiningnan kumusta na ang stress ng buong mundo. Stress ka na ba, Brother Jeff? No? Kayo po, brother, sister, no? Kumusta po ang stress ng mundo ngayon? So ang kinover po nila, 140 countries, and ask, kumusta ba ang stress level ng buong mundo ngayon? No? And it was surprising dahil po noong pandemya, ito po ay tumaas ng husto. Pero magpahanggang ngayon po, 2026 na, ayaw pa rin bumaba gaya nung pre-pandemic level. Mataas po ang stress level ngayon ng mga tao. Ano ba yung naging dahilan ayon po sa pag-aaral nitong Gallup? No? Katunayan po sa buong mundo, it's around 40% ang nagsabi po sa mga na-survey po nila, natanong po nila, ay stress daw. No? At sa Pilipinas po, dito po sa Asia Pacific, especially sa South Asia, at least medyo mababa po ng konti, 25% yung atin pong stress level. Pero po, nakakalungkot, sa Pilipinas, 50% po yung mga na-interview, stress daw po sila. Kalahati po ng mga manggagawa dito po sa Pilipinas. No? Parang ako'y nagilty bigla sa mga empleyado po ng Radio Veritas. No? Stress daw po, no? Ang mga manggagawa. And marami po sa kanila, below yung mga young adults, 35 years old below, sila po yung pinaka-mabigat daw po yung stress. At nung tanong po sila, ano ba yung mga dahilan, especially sa ating bansa? Unang-una raw po doon, ikaw na ang makipagbuno sa traffic, 2 hanggang 3 oras. Sino bang hindi may stress, no? Pumasok ka ng ang ganda-ganda mo, pag-uwi mo, para ka nang nabugbog. Pangalawa, of course, yung worry po daw na nagataasan po yung inflation, tumataas po yung mga kailangang bayaran, yung mga pressure raw po ng bilihin. Naging cause of stress daw po yan. Pangatlo, of course, yun daw pong sobrang connectivity po natin na hindi mo na maihiwalay yung bahay at yung opisina. Dahil po, yung mga boss, text ng text, nakauwi na kayo yung mga empleyado sa bahay. No? Yung pong trabaho at yung tahanan, hindi mo na po maihiwalay
lalo pa nga po noong pong pandemya, natuto po tayo at nasanay po tayo ng mga online na ito. Kahit nga po yung misa, no? Although ang Radio Veritas, even before pandemya, may mga broadcast na po tayo online and on air. Pero dahil nga po noong pandemya, we became so comfortable with online. Yung mga gawain po natin, nako, hindi mo na raw maihiwala yung bahay at yung iyong lugar na pinagtatrabahuhan. We are always connected. And of course, sa Pilipinas, yun pong drama sa politika. Ito po ay stress na, although for some, medyo entertaining siya at some point, pero hindi mo may kakaila na apektuhan po ang bawat isa po sa atin. No? Kaya, tamang-tama po yung ebanghelyo ngayon pong araw na ito, ngayon pong linggong ito, sa mga tao pong stress na stress, pagod na pagod, napagandang marinig ang ebanghelyong ito. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Mga minamahal na kapatid, alam po ninyo, ang ebanghelyong ito ay nangyari po nung kanya pong sabihin ang panalangin na ito at ang tulong ito sa mga alagad. Ito po ay nangyari matapos po ang Panginoon mismo ay na-reject sa isa pong bayan o sa mga ilang bayan po ng Galilea na ayaw po siyang tanggapin. Especially yung lugar na may mga pagano, yung lugar siguro na po natakot dahil sa kanyang ginagawang mga pagpapalaya sa mga samang espiritu. Pinag-uusapan po at natakot po sila, kinilabutan po sila. Kaya may mga lugar na ayaw papasukin ng Panginoon. Pero sa kabila po noon, yung kanyang mission ay hindi niya magawa sa mga lugar na ayaw siyang papasukin. Siya po ay nagbigay po ng assurance sa mga alagad, mga tagasunod niya. Huwag kayong masyadong may stress. Pero maganda po ngayon pong linggong ito, ano po ba ang kapahingahan para po sa ating mga pangkaraniwang tao? Madalas ang ating pong pangunawa, makakapahinga ka pag itigil mo muna yung iyong ginagawa, magpapahinga ka. No? Para bang ang word po ay the stoppage of work. It is only then we are able to find rest. At habang nagtatrabaho ka, walang kapahingahan, mapagod ka. Sa Panginoon po, hindi po ganoon ang kanyang naisabihin sa atin. No? Tayo mga tao, ang ating pong hangad, huminto sumanday sa pagkatrabaho. No? Kung medyo may budget, lalabas po ng Manila o sa lugar pong tatrabaho ninyo, lalayo ng konti, magbabakasyon o kaya mag-aabot konti, makapahinga man lang. O kaya po, may iba naman, pag medyo may budget, no, mag-happy hour, no, mag-iinuman, magpapakalasing, kakalimutan yung lahat ng bayarin at ng problema, makakapahinga daw. Pero yung pinaka-common po ngayon, siguro po, ang marami sa inyo makaka-relate, ang tawag daw ng pahinga ng maraming tao ngayon is zoning out. Pag hawak na yung cellphone, ang tagal-tagal, scroll ng scroll, social media. Para bang yun po yung kanilang pahinga. O kaya mag-games po sila. Para bang ito yung pahinga. Makalimot man lang sa lahat ng aking iniisip. Pero alam nating lahat, matapos yung bakasyon, pag mahimasmasan sa pagkalasing, pag kailangan ng iwan po yung cellphone, balik trabaho, pagod na naman, stress na naman. Sa ating Panginoon, ang pagpapahinga po ay hindi po yung paghinto sa trabaho. Ito po ay pangunawa. Ano ba yung totoong pahinga? Ang ebanghelyo pong kasing ito, ang konteksto, when the Lord said, yung pamatok, no? Alam po siguro niyo yung pamatok sa mga taga Nueva Ecija po, mga taga Bulacan o sa ibang bahagi po ng Pilipinas na mayroon pong mga taniman, yun pong pamatok, ito po yung nalagay po, hindi po ba dun sa mga kalabaw o minsan sa baka, para po mahatak po yung raro, pamatok. Pero po, nung time po ni Jesus, ang pamatok, ito po ay palagi nalagay sa magkapares, yung mga ox. Hindi lang po isa yan. Dalawa palagi po yan, naghumahatak po nung pang-araro po nila. Kaya ang sabi ng Panginoon, dalhin ninyo ang aking pamatok. Hindi kayo hinto. Sasamahan kita. Tayo, magbibit-bit ng pasanin sa mundo. Yung iyong obligasyon sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa lipunan. Dalawa tayo. Yung pamatok na ito, yung aking pamatok, ito yung panin mo. May kasabay ka. Dadamayan kita. Ang masarap po dito ay ito,
Alam mo, pag ang Diyos ang tumutulong sa iyo, magtatagumpay. Yung bagay na kailangan mong tapusin, matapos mo. Dahil sa Diyos, walang talo. Pag si Jesus ang kasabay mo, yung lahat ng iyong iniisip na isabihin sa'yo ng Diyos, kaya yan, lalampasan natin yan. Pero bukod po yan, kaya yung unang part po ng Ebanghelyo ay tungkol po sa pagiging anak at ama. Sa mga maliliit, nais din pong sabihin ng Panginoon, doon sa mga iniisip, mga dalahin, wala kang kailangang patunayan. Minsan, yung pinaka-nakakapagod daw pong bahagi ng pagkatrabaho ay yung feeling mong may kailangan kang patunayan. Kaya mahalaga ka, kaya may nagmamahal sa iyo, ay dahil may contribution ka, may naibibigay ka, pagsahod may kaya kang ibigay sa iyong asawa, ibigay sa iyong anak, para bang yung self-worth mo ay nakadepende doon sa iyong sweldo, sa iyong mabibigay, sa iyong contribution. Sa Ebanghelyong ito, sa relasyon ng ama at anak, alam po nating lahat, walang kailangang patunayan ng anak sa harap ng kanyang ama, sa harap ng kanyang magulang. Minamahal ka ng Diyos, hindi dahil sa may kaya kang gawin o may kaya kang ibigay. Minamahal ka ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos dahil anak kanya. At hindi ka maaring pabayaan ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong mga darating na araw, ngayon pong araw na ito, linggo, ito po ay araw ng pahinga. Nawa po, tayong lahat ay hindi lang po nakapahinga pag humihintong magtrabaho. Nawa, tayo po ay magkaroon ng kapahingahan, knowing what we are and who we are and who walks with us. Anak po tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Aalagaan tayo ng Diyos. Diyos ang bahala sa atin. At bukod po riyan, sinugo niya yung kanyang anak upang samahan tayo sa lahat nating daraanan. Oo, bukas, Lunes na naman, magtatrabaho na naman tayo. Ngayon siguro may mga nagtatrabaho po sa atin. Dahil siguro, thinking na kailangan may pangbigay sa aking pamilya. Gumagaan po ang ating dalahin, ang ating trabaho, ang ating iniisip. Kung alam mo, kasabay mo si Jesus. Yun nga lang, huwag mo siyang pangunahan. Hayaan mong lumakad kasabay ni Jesus. Huwag mong pasanin ng mundo. Si Jesus ang nagligtas sa sangkatauhan, nagawa niya na po yan. Ang kailangan lang, lumakad kang kasabay ni Jesus. Gagaan ang lahat. Alam mong ang Ama ay nakamasid sa iyo. Huwag ka nang ma-stress. Diyos ang bahala sa iyo. Amen. Tatayo tayong lahat at bilang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong magpahayag ng ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doong magmumula pa rito at huhukom sa nangabubuhay at namatay. Na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Mga minamahal na kapatid, inaanyayahan ni Jesus ang lahat ng napagal na lumapit sa Kanya upang makadama ng kapahingahan. Idulog natin kay Jesus ang ating mga pangailangan at manalangin, Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, at lahat ng pinuno ng simbahan, naway mamuno sila tulad ni Jesus na may kababaang loob at puso mapag-aruga, dalay kagalingan sa ating kainaan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, naway maglingkod sila ng tapat at may kababaang loob, at alalahaning sila ay tinawag upang magsilbi sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa bawat mag-anak, lalo na sa mga nakaranas ng karamdaman, matinding pagsubok o kahirapan, naway bumaling sila kay Jesus upang maagtagpo ng lakas at kaaliwan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga pumanaw na mahal sa buhay, naway umimlay sila sa kapayapaan at kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic Advocate. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Sa misa pong ito, ang lahat ng mga mass intentions sa inyo pong naipadala dito po sa Radio Veritas, ay kasamang lahat sa aming mga panalangin. Ang mga kahilingan po ng kagalingan, sa mga may kaarawan, may mga anniversary o mga special intentions, para po sa mga kaalawan ng mga yumao. Lahat po ng ito ay ayon pong isinasama sa lahat po ng misa dito sa Radio Veritas. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ialay ang aming sarili kay Jesus at mamuhay sa iyong pag-ibig tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Puri-puri ka, Diyos, Handog ng bayang umaasa, sumasamad nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng kalimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Manalangin kayo mga minamahal na kapatid na nawa itong ating hain na alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Idinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y panganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnay namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, inyo pong gawing banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya po inialay namin sa iyo ang tinapay niya nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming lahat po nagkapasalamat dahil kami ngayon inyong minarapat na tumayo sa harap nyo sa misang ito para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin na kami na magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Santo Papa, ni Elias na aming obispo, ang lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Inyo rin pong alalahanin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang silang lahat ay muli mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kahawaan niyo po sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kahawaan niyo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos at amin ding ina, kaysa ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Napakasarap isipin na ang Diyos ay ating pwedeng tawaging Ama dahil tunay nga, ang Ama ang siyang bahala, mag-aalaga, magbibigay po sa atin. Kaya buong tiwala at pananampalataya, tayo ngayon ay tumawag sa Ama sa panalangin mismo si Jesus ang nagturo sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin, Ama, kami po ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantala po aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpahayag ng aming kapagligtas na si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, inyo pong sinabi sa inyong mga alagad at sa aming lahat, inyo rin pong sinasabi ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag nawa po ang aming napakarami, mga mabibigat at mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban nyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga minamahal na kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoon, na ang hangad, samahan tayo, sabayan tayo sa pagharap sa mundo, sa lahat ng ating mga iniisip at mga dalahin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Panalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay lobin mong laging lumingon sa pinanggalingan
nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Lagi po sa atin pong mga misa dito po sa Radyo Veritas, we always call it Healing Mass. Ang ating pong hangad ay ang kagalingan po ng mga nanonood, nakikinig, nagsisimba online po sa atin. Even if hindi makapunta personally sa mga simbahan, through our media, yung blessing po ng media, ating pong hangad, maparating sa inyo ang dalangin po ng kagalingan. Kaya hinihiling ko po kayong lahat ng mga nanonood at nakikinig po ngayon, ilahad po ninyo ang inyong mga palad bilang pagtanda ng paghingi ng biyaya, kagalingan na ating pong hinihingi sa Diyos. Manalangin tayo. O makapangyarihan at mapagkalingang Ama, kaming mga dumaranas ng mga karamdaman, mga pagsubok ay dumudulog sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpagaling mula sa iyo. Taglayang maalab na pananampalataya at pamintuho. Kami buong kabaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Ating ngayong aalahanin at banggitin ng tahimik ang mga pangalan po ng mga taong ating hangad ipanalangin para sa kagalingan bukod po sa ating mga sarili. Yamang tunay na maraming ang gumaling dahil sa panampalataya sa iyo, mangyaring gumawa po kayo ng isa pa at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo po sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila ay makabalik sa paglilingkod kay Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. sumainyo ang Panginoon At sumainyoin at nawa pagpalain kayong lahat at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa. Humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Isang Diyos. pinagpalang linggo po sa ating lahat.